Ang topic po natin ay pinamagatang ko pong ang pagsunod sa Panginoon. So napakahalaga na maintindihan po natin, patuloy po nating maintindihan kung paano po yung gagawin po nating pagsunod sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, January ngayon, napakahalaga na maliwanag sa puso, sa isip natin, yung salitang pagsunod sa Panginoon upang yung February hanggang December, talagang naka-inline po tayo sa ating ginagawang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? So, basahin po natin yung talata sa aklat po ng Mark chapter 8, verse 34. Ang sabi po dyan, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ang magkakamit nito. Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya niya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiyain kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglayan dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. So sa umaga po ito, pag-aralan po natin yung salitang pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po ba sa buhay po ng isang tao, ang pinakamahalagang desisyon na magagawa po ng isang tao sa kanyang buhay, yung sumunod po siya sa Diyos. Yung sumunod po tayo sa Diyos. Ito po yung pinakamaganda at pinakamahalagang desisyon na gagawin po ng isang tao. Kasi naniniwala po tayo na kapag tayo sumunod sa Diyos o naglingkod po sa Diyos, wala po itong kalugihan. O sabihin po natin, wala po itong kawalan sa buhay po ng isang tao. Kasi Diyos yung paglilingkuran po natin. At ang sabi nga ng Bible, ang Diyos ang may akda ng buhay natin at siya din po yung nakakaalam ng buhay natin at siya din po yung nakakaalam kung hanggang kailan po tayo mabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. At ang higit po sa lahat, sabi ko nga, alam ng Diyos yung lahat na nagaganap sa buhay natin at alam din po ng Diyos yung mga bagay na mabuti at makakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi ko nga, ang pinakamahalaga at napakahalagang desisyon sa buhay ng isang tao, yung tao mo ay maglingkod o sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Sabi ko nga, maglingkod ka sa mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Ano po yan eh? Hindi po siya permanente. Sabi ko nga, may mga pagkakataon na makikinabang ka, may mga pagkakataon na malulugi ka. Yung paglilingkod dito. At sabi ko nga, sa tao, kapag naglingkod ka sa tao, nakagawa ka na po ng siyam. Isa lang yung hindi mo nagawa, nawawala po yung siyam. Yung po yung paglilingkod dito. So, bakit yung paglilingkod sa Panginoon, ito po yung panghabang buhay. Amen! Amen. Panghabang buhay po siya. Wala po siyang kalugihan. Sabi ko nga, dito pa lang sa lupa, pagpapalain ka ng Diyos, at pagdating doon sa pangalawang buhay, patuloy ka pang pagpapalain ng Diyos. So, dito, nagbigay po ng palatuntunan yung Panginoon sa kanyang mga alagad. At makita natin sa mga unang talata na ipinapakita ng Bible, ang sabi niya sa Mark chapter 8, verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. So, yung pagsunod sa Panginoon, nasabi niya, ang sino mang nagnanais. Ibig sabihin yung Diyos, hindi po siya namimili. Kundi ang gusto po ng Diyos, kapag sumunod ka sa Kanya,
nanggagaling po talaga sa ating mga puso. Di ba, sabi ng Bible, ibigin mo yung Diyos ng buong puso. Kasi ang gusto ng Diyos na paglilingkod, buong puso. Hindi po dahil kailangan, hindi po dahil napipilitan. Kasi may mga paglilingkod na ginagawa po yung tao, di ba, may paglilingkod po tayo na ginagawa na napipilitan ka lang. At kung minsan, dahil kailangan. Kasi kinakailangan kong pumasok, kasi kinakailangan kong magtrabaho. Nandun po yung kinakailangan. Subalit, ang pinakamaganda daw sa buhay po ng tao, sa yung gagawing paglilingkod, ay nanggagaling po sa ating mga puso. Amen! At makita natin dito ang kinakausap po ng Panginoon, hindi lang po yung mga alagad, pati yung mga tao. Kasi gusto ng Diyos talaga na maglilingkod tayo, susunod po tayo sa Kanya na nagmumula sa ating mga puso. Kasi kapag nanggagaling po yan sa puso natin, sabi ko nga, malaki po yung magiging impluensya po nito sa buhay ng isang tao. Magkwento lamang po tayo ng kaunti. Di ba kapag po yung tao in love, nakakita na ba kayo ng taong in love? Kapag ang sabi po ng kanya minamahal, love, magkita tayo sa SM, alas 9, alas 8 pa lang, nandun na. Hindi pa bukas yung SM. Bakit po niya ginagawa yun? In love eh. Maaga pa lang, nandun na po siya. At alam nyo, dahil in love po yung tao na yun, lahat po ng pwede niyang magandang isuot, isusuot po niya. Gusto niya, pag nakita po siya ng kanyang minamahal, gusto niya, ano po sa kanya, matutuwa, magiging, talagang masisiyahan, di ba? Kasi in love eh. Pero kapag yung tao hindi po in love, ano na naman yan? Tingnan namang magpayakos na naman ikay. Dahil kailangan, pupunta ka, di ba? Pero pagka in love ka, talagang nandun po yung talagang kasiglahan. Nandun po yung kasipagan. At nandun po talaga na maaga mo ginagawa yung mga bagay na inyong napagkasunduan. Kasi nandun po yung pagmamahal. So, sabi ko nga sa buhay po natin, yamang tayo po ay tinawag na po ng Diyos. Pinili na po tayo ng Diyos na kumilala, maglingkod sa Kanya, ibigay na po natin talaga yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Amen? Kasi masaya po na naglilingkod ka sa Diyos buong puso. Masaya ka. Hindi kayo nabibigatan, napipilitan, o kung minsan, kung di ka lang nasabihan Brad, Sunday bukas, dumano tayo ha? Hindi ka na po kailangan sabihan. Kundi nandun po yung kasiglahan. Lord, bukas, linggo, sa iyo, talagang maaga ako sasamba. Talagang aawit ako sa iyo. Makikinig ako ng iyong mga salita. Kasi nandun po yung pagmamahal po natin sa Diyos. Ang Diyos po kasi ayaw po niya na naglilingkod po tayo sa pilitan. Gusto niya talagang bukal sa ating mga puso. Amen! Kahit po sa lahat ng bagay sa buhay ng tao, napakalaga naman, nandun po yung puso. Kahit na, halimbawa, estudyante ka, kasi nandun po yung pagmamahal mo bilang isang estudyante, doon sa iyong pag-aaral, maaga ka talagang bumabangon, nagbibihis, pumapasok sa eskwela, hindi po ba? Kasi mahal mo yung pagiging isang estudyante. Pero kung napipilitan ka lang, ay napakahirap maging estudyante, di ba? Kasi hindi ako alam, bisan loob. Tutulak na pa. Kaya yung bata ayaw na, di ba? Dahil hindi niya mahal yung pagiging isang estudyante. Kaya napipilitan. So mahalaga yung salitang pagmamahal sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Sa buhay po natin, yun po yung gusto ng Diyos na unang makita sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung pagmamahal natin sa pagsunod sa Diyos. At sa pagsunod sa Diyos, ito po yung unang puntos na gusto kong ipakita sa atin. Sabi nga, itakwil natin yung itakwil ang sarili. Alam niyo po kasi, sa pagsunod sa Diyos, ang unang kalaban ng tao, walang iba kundi po yung ating sarili. Ang sabi ng Bible, manalangin ka. Ang sabi ng katawan mo, matulog ka. Ang sabi ng Diyos, huwag natin pabayaan yung pagdalo sa gawain ng Diyos. Ang sabi ng katawan mo, napapagod ako.
So, lagi po magkalaban po yan. Yung kalooban ng Diyos at kalooban po natin. So, upang masunod daw natin yung kalooban ng Diyos o makapaglingkod po tayo sa Panginoon, kinakailangan, hindi po yung kalooban po natin yung masunod sa buhay po natin. Alam niyo po ba yung Sunday, battle po yan eh. Kung di ka po talaga, kung wala po talaga yung totoong pagmamahal natin sa Diyos, talagang sasabihin na sa sarili mo, ay, may pupuntahan ako. May gagawin ako. Lalo na kung may dumating na tao pa. Nandyan yung kumpare mo, nandyan yung kumare mo, hindi mo maiwanan. Subalit dahil nandun po yung pagmamahal mo sa Diyos, itatakuin mo talaga yung mga bagay na yun sa iyong buhay. Amen! Kasi alam mo, ito po ay sa Panginoon. Kaya madaming mga tao na hindi po makasunod ng tuloy-tuloy sa Panginoon sa paglilingkod. Kasi kung minsan, nandun po na naapektuhan po siya ng kanyang sariling kalooban, sariling kagustuhan. Kaya sabi nga po ng Bible, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, itakwil niya yung kanyang sarili. Kapag hindi mo na itatakwil yung sarili mo, hindi mo talaga masusunod kung ano yung kagustuhan po ng Diyos. At ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 12, sabi niya, ito po yung sinabi po niya sa Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Upang masunod natin, magawa natin yung kalooban ng Diyos, kinakailangan daw po na hayaan natin na baguhin ng Diyos yung ating pag-iisip. Kasi yung mindset natin dati, nung hindi pa po tayo mananampalataya, hindi na po tayo nasanay na every Sunday nasa church po tayo. Every Friday, pumupunta po tayo ng church. Dumadalo po tayo ng pananalangin, di ba? O kung may midweek po tayo, dumadalo po tayo ng midweek. O kung may Donwats po tayo, dumadalo po tayo ng Donwats. Hindi po tayo nasanay sa ganon. Kaya ngayon, mula po doon, talagang kinakalaban po natin yung ating sarili. At ang sabi ng Bible, upang magawa po natin yung mga bagay na yan, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Naniniwala po tayo na magagawa po natin yung mga bagay-bagay na pagsunod sa kalooban ng Diyos kapag nabago na po yung ating pag-iisip. Kasi kapag yung isip mo na isetting mo na tuwing Sunday sa Panginoon, magagawa na po natin yun. Kapag nai-set na po sa ating kaisipan, every Friday, kinakailangan dadalo ka ng pananalangin, dadalo ka na ng pananalangin. Kapag nai-set ng kaisipan mo, every Saturday may Donwats, dadalo ka na ng Donwats. At sabi ko nga, pag-pray natin, yung pong midweek ay ibalik po natin. Kasi, mahalaga po yun. Kasi yun po yung mga pagsunod at pag-unawa kung ano yung kalooban po ng Diyos. At sabi nga, ang unang kalaban mo po dyan, walang iba kundi po yung ating sarili. Di ba? Kasi nasana yung sarili mo na nanonood ka ng TV, o kaya may ginagawa ka na ganito mga schedule, subalit ngayon, mababago na yung schedule mo. At sabi nga, mula po doon, kapag yung Diyos ang nagbago na ng ating kaisipan, mula doon, nasabi din ng Bible, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga sa buhay po natin, madami po tayong naintindihan na unawaan na salita po ng Diyos. Kasi ito po yung magtutulak sa atin, ito po yung gagabay sa atin upang magawa po natin kung ano yung kalooban po ng Diyos. At sabi ko nga, sa panahon po natin ngayon, ang dami pong kaabalahanan na ginagawa po yung mundo. Sabi ko ako minsan, bilang mga mananampalataya ng Diyos, hindi natin napapansin na nabibiktima po tayo ng cellphone, nabibiktima po tayo ng internet,
na kuminsan yung time po natin, naubos po natin sa ganung sitwasyon. At ang malungkot po nito, kuminsan nagdadala po ito ng kapahamakan sa ating po mga physical na katawan. Kaya mahalaga, nandiyan po yung salita ng Diyos na gagabay sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At sabi ko nga, samahan po ninyo kami sa pananalangin kasi ang goal po natin dito sa bayan po ng Candaba, masaturate po lahat po ng barangay mula po sa kapitan hanggang sa mababang level po ng panunungkulan. At nagpasimula na po tayo doon sa lugar po ng Gulap. Sa barangay Gulap, nagpasimula na po kami nung Webis po tayo. At kahapon, nag-seminar po kami sa mga teacher po sa mga eskwelahan. By grace of God, loloobin ng Diyos, by next February, baka start na po tayo ng mga gawain po natin sa mga eskwelahan. Kasi yun po yung kalooban po ng Diyos. Hindi lamang po sa church na may pagbabahagi po ng salita ng Diyos mula po sa ating mga opisyal, may pagbabahagi po ng salita ng Diyos, maging sa mga eskwelahan, may pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kasi ang sabi nga ng Bible, tayo po yung magtatanim, ang Diyos po ang nagpapatubo. Tayo po yung nagdidilig, ang Diyos po ang magpapalago. At magagawa mo lang yon kapag talagang hindi na ikaw yung nasusunod sa sarili mo. Magagawa mo lang yon dahil ang Diyos na ang nangunguna sa iyong buhay. Sabi ko nga po doon sa PMP po natin, bilisan po natin kako na masaturate po natin itong bayan po ng Candaba. O wala pa pong open sa Kapampangan, sa Riverside, sabi ko sa Tagalog region, sa Kapampangan region, sabi ko magtuloy-tuloy po tayo. Kasi napakahalaga yung tao matamnan po ng salita ng Diyos. Kapag hindi po siya natamnan ng salita ng Diyos, sa pupulutin yung kanyang kaluluwa. Maging sa buhay po natin, sabi ko ay mga pamilya po natin, huwag tayong papayag na yung bawat siyang bahayan po natin ay hindi po sila makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi po sila kumilala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. At magagawa po natin yan kapag yung kaisipan natin, yung kaisipan na po ng Panginoon at yung kalooban ng Diyos, yung ginagawa po natin sa ating po mga buhay. Pangalawa, sabi po dyan, pasanin. So, kailangan po natin talaga magpasan. Hindi po natin papasalin yung kahoy. Ang papasalin po natin yung mga tao na nais po natin may lapit sa ating Panginoong Jesus. Sabi po dyan sa Galatia chapter 6:1 and 2. Sabi po dyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin niyo yon na mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang mga kautusan ni Kristo. Alam niyo po, sa buhay po natin may iba't iba po tayong pasanin. Kagaya po ng Panginoon, ang pinasan niya yung kasalanan po ng sanlibutan. Ano po yung pinakain po doon? Yung tao na nilikha ng Diyos ay maligtas. So sa ating pong buhay ngayon, halimbawa yung pamilya mo, hindi pa ligtas, yun po yung pasanin natin na siya po ay makakilala sa ating Panginoon. Bawa yung asawa mo, yung anak mo, yung mga kasama mo sa bahay, sila po yung mga pasanin natin na kinakailangan po nating pasanin upang sila po ay mailapit po natin sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kapag wala tayong pasanin, yun po yung malungkot na buhay ng isang tao. Mag-aano po tayo, yung po bang magandang sabihin, maglalakad ka ng wala ka pong malasakit. Pansinin po natin yung isang tao na nagpapasan. Ito po kasi yung nakita ko. Halimbawa, mula dito hanggang doon sa kanto. Sa kanto na lang po. Kapag yung tao may pasan, halimbawa may pasan po siyang, sabi po ng mga tao,
dalhin mo nga itong ano na to, itong 20 kilo na to doon sa kanto. Kapag may pasan kang 20 kilo, maglalakbay ka po ng tuloy-tuloy. Kasi gusto mo, yung pasan mo, may baba mo hanggang doon sa kanto. Subalit kapag wala kang pasan, pinasuwitan ka lang dyan sa gilid, hihinto ka. O kaya, naligo ka ay may tindahan, magbibigyan ka muna ako. Matagal bago ka makarating doon sa dulo kasi wala kang pasan, wala kang po bang bigate sa iyong buhay. Pero kapag po yung isang tao may pasan, ito po yung nakita ko. Talagang siya po yung tuloy-tuloy sa kanyang buhay paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi may pinapasan po siya. Pero kapag wala kang pinapasan, bakit po bang wala kang dalahin sa gawain ng Diyos? Hindi ka po ganong katibay, katatag na magpapatuloy sa iyong buhay paglilingkod sa Panginoon. O magandang sabihin ganito, kapag iniisip mo, may mga tao na sumusunod sa iyo, hindi kayo hihinto. Kasi kapag huminto kayo, sumusunod sa iyo, hihinto din. Nakuha po ba natin? Amen. O kaya may mga tao na sinesel group po tayo, na pinapasa natin, na madala natin sa Panginoon. Kahit na gusto mo na huminto, hindi kayo hihinto. Bakit? May mga taong pinapasad ka para sila po ay mailapit po natin sa Diyos. Ang Panginoon Jesus, hindi po siya huminto kasi alam niya na kinakailangan niya tiisin yung mga pasahalin na yon upang mapagtagumpayan po niya yung kamatayan at matubos po niya yung mga taong makasalanan upang mula po doon sila po ay maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na tayo po bilang mga mananampalataya na magpasan po tayo. Pasanin mo yung kapit, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung mga pamilya mo, na sila po ay madala po natin sa paanan po ng Diyos. Amen! Amen! At sabi nga po ng isang estudyante, anak po ni Pastor Hel, kasi siya po siya, doon daw po sa eskwelahan po nila, may mga nagbabahagi din po ng gospel. Kaya lang, iba po yung pagbabahagi po nila ng gospel. Si Adan daw po ay may ibang asawa. Tapos daw po, binawasan daw po natin yung Bible. Dapat daw po, ganito kadami po yung ng Bible, yung mga aklat sa Bible. So, kung titignan natin, yung mga sinasabi po natin na hindi totoo na nagbabahagi ng gospel, matapang po sila mag-share ng gospel. Tayo, kumusta? Matapang po ba tayo mag-share ng gospel? May pasalin po ba tayong ganun? Sa bawat mahal po natin sa buhay. Di ba? So, wake up po tayo mga kapatid. Amen! Kaya ito nga, sabi ko, ako nga po, yun po yung pasalin ko, hindi lang po sa church, kundi maging yung eskwelahan, maging yung mga kapulisan po natin, maging yung mga nanunungkulan po natin sa government. Yun po yung maganda. Magkaroon po tayo ng pasalin. At kapag may pasalin ka po gano'n, talagang gagawa ka, kikilos ka. Bagamat sabi ko nga minsan bilang isang tao, napapagod ka, gumagastos ka, pero nandun po yung kagalakan mo kapag may mga taong kumikilala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi po sapat yung, sabi nga ng Bible, hindi po sapat yung salapi upang tumbasan yung kaligtasan po ng isang tao. Kaya yun po yung pangalawa, sabi nga, magpasan po tayo. Pangatlo, sabi po dyan ay ialay yung ating buhay. Kasi bakit po kinakailangan ialay yung buhay mo sa Diyos? Sabi po dito, sa 35, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ang magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit kung mapahamak naman ang kanyang buhay, mapahamak naman ang kanyang sarili, ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Alam niyo po ba, napakahalaga yung buhay po ng bawat. Yung sinasabi, yung buhay po natin ay higit pa po sa yaman ng buong mundo.
Ganun po tayo, ganun po kahalaga yung buhay po natin. Kaya lang yung iba, dahil hindi po ito maintindihan, kala po niya yung buhay niya ay kasing halaga lang ng 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon. Hala niya, yun lamang po yung buhay. Hindi. Ang sabi dito ng Bible, sa kanyang mga salita, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit tumapahamak naman ang kanyang sarili, ano ba ang may babayad? Sabi dito, ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya yung kanyang buhay? Kulang po yung yaman ng buong daigdig. Ganun po kahalaga yung buhay mo, ganun po kahalaga yung buhay ko. Amen? Amen. Kaya kung ganun po kahalaga yung buhay natin, ganun po natin pahalagahan yung buhay ng bawat isa sa atin. At ang sabi nga ng Bible, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ang magkakamit nito. So, mahalaga pala upang magkaroon po tayo ng katiyakan ng ating buhay, ialay po natin sa Diyos yung buhay natin. Amen. At naniniwala naman po tayo na Diyos ang nagbigay ng ating buhay. At kapag ibinigay mo yung buhay mo sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, yun po yung pinaka-safe na buhay. Na yung buhay mo nasa pag-iingat po ng Diyos. Kasi kung ikaw po yung mag-iingat nito, hindi mo ito kayang ingatan. Mapapahamak lang to. Pero kapag ang Diyos ang nag-ingat ng buhay mo, yun po yung tiyak na buhay. Kaya wag po tayong magdalawang isip na ialay mo yung buhay mo sa Diyos. Sabi nga dito, ialay po natin yung ating buhay sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Ibig sabihin, mamuhay po tayo ayon sa Kanyang palatuntunan. Kasi kapag namuhay ka ayon sa palatuntunan ng Diyos, pagpapalain po tayo ng Diyos. Amen. Kasi sa Kanya po nanggagaling yung lahat ng bagay. May mga tao po kasi kung minsan nagdadalawang isip na mag-ari ng buhay sa Diyos. O magandang sabihin, yung buhay niya, ipaglingkod niya sa Diyos. Kasi dahil sa kakulangan niya ng kaunawaan, dahil sa kakulangan po niya ng kaalaman. Kaya may mga taong gano'n na ayaw po talaga mag-commit ng buhay sa Diyos. Subalit, makikita natin sa Bible yung mga patotoo. Mula po doon sa mga ninuno po natin sila Moises, sila Abraham, sila David, sila Solomon, makita natin yung buhay nila, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nung sila mag-commit ng buhay sa Diyos, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sila iningatan ng Diyos, sila po ay pinagpala ng Diyos at pinagtagumpay ng Diyos yung kanilang mga buhay. Kaya nasabi nga po ni King David, sabi niya, mula pagkabata, ngayon ay matanda na, sa tanang buhay ko ay walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya, ni ang kanyang lahiman ay naging hambas lupa. Wala, sabi po ni King David. At yun daw po yung totoo. Na kapag inalay mo sa Diyos yung buhay mo, wala kang talo. Wala kang lugi. Amen. Kinuwento nga po kahapon ng isang speaker natin, si Ma'am Arlene. Kasi nakita po niya yung buhay niya bilang isang anak po ng pastor. Sabi niya, yung tatay ko talagang nandun yung katapatan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya dahil po sila ay mga missionary, yung pong tatay niya, pagkatawag po sa kanya ay missionary. Yung po bang nagtatayo po sila ng mga church. Kaya sabi po niya, laging ginagawa namin lagi noon, sabi niya, naghahakot kami ng gamit. Wala naman kami kang hinahakot, kundi plato sa kapot-tsaka, sabi niya. At sa ganung sitwasyon, sabi niya, nakita ko yung katapatan ng aming mga magulang. At ang nakita ko naman po doon, ang sabi po niya, yung katapatan din po ng Diyos. Kasi sabi po niya, bagamat ganun ang naging sitwasyon ng buhay ng mga magulang namin, yun pala ay pagtatanim lang. Pagtatanim na ginawa ng kaniyang mga magulang at sila po yung nag-ani. Bago man lang, at sabi po niya, bago naman namatay yung aking mga magulang, dumating sila sa punto na bagamat wala kaming bahay, binigyan sila ng isang magandang bahay.
Kasi yung mga anak po niya nakatapos po ng pag-aaral. At ngayon, sabi niya, bagamat wala na sila, kami naman yung nag-aanin ng mga bagay na itinanim ng kanilang mga magulang. So sa buhay po natin, may panahon po ng pagtatanim at may panahon po ng pag-aani. Amen? Kung sa panahon natin, sabi ko nga sa panahon namin, hindi po kami doon, wala po yung salitang karangian sa buhay, pero naniniwala po ako, dating yung panahon, yung pagtatanim ko na ginawa, yung pong pamilya ko ay pagpapalain po ng Diyos. Bagamat sabi ko sa buhay namin, hindi na po ganun kahirap yung buhay namin. Kasi sabi ko pinapangako ko lang na magkaroon kami ng bahay, so binigay naman po ng Diyos, di ba? Yung po nakapunta na po sa amin, dati yung bahay po namin kasi lang eh. Hindi po ako nahihiya, 8x6. Gano'n ba na kayo? 8x6. Kasi lang po yung bahay namin na nabili ng mga magulang namin, rest house. Kaya medyo maliit po siya. Tapos may CV lang pong maliit. Yung, parang yung mga nauna ng mga bahay, di ba? Yung mga unang bahay, mga gano'n, mga taas. Tapos may batalan na kawayan. Na pagka na ilang panahon, nagigiba dahil kawayan, di ba? Babagsak sa... sabi ko, dumating din po kami sa panahon na nung namatay yung tatay ko, hindi siya pwedeng sa bahay namin. Kaya diyan po siya pinaglamayan. Kasi kapag umakyat po doon po inakit yung tatay ko sa bahay namin, pag akyat po ng tao, sabay-sabay po silang bababa. So, sabi ko mula doon, nung na-born again po ako, dahan-dahan, inayos ng Diyos yung buhay namin. Sabi ko, pinangarap ko lang na magkaroon kami ng bahay. So, sa awa ng Diyos, maayos naman po yung bahay namin. Sabi ko, dati, nahigit po ako doon sa mga bahay na naka-aircon. Sabi ko, Lord, yung mga bahay nila naka-aircon. Kaya lang, mahirap pa rin yung naka-aircon. Mahal yung, kuryente. Dati pinabayaran ko lang kuryente sa 700. Hindi 700. Ngayon, magkano? Ngayon, 3,000. Pagka talaga tag-araw, may gitna 4,000. Kasi pag ako man daw yung dalawang aircon, medyo malakas pa na sa kuryente. Pero sabi ko buhay yung Diyos. Amen! Amen! Doon sa ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, kalaki po nito yung biyaya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos. At sabi ko gawin ng Diyos, next year, tapos na si Seiya. Amen! Yung mga anak po namin, sa biyaya ng Diyos, nakatapos po sila ng kulay. Bagamat ako po ay hindi nakapag-aaral po ng kulay. So, yung po bang pabor ng Diyos, gano'n? Sabi ko yung iba, nag-iintindi sila. Paano mag-aaralin yung mga anak nila? But sabi ko kami, hindi namin nadanas yung gano'ng sitwasyon. Na nag-iisip ka, nag-iintindi ka, yung mga anak mo, kailangan makatapos sila ng pag-aaral sa biyaya ng Diyos. Matatapos na po. Isa na lang. At kulolobin ng Diyos, baka magpastor. Amen. Sabi ko po sa kanya, sabi ko po kay Seiya, sabi ko magtapos ka ng pag-aaral. Pagamat kasi nakita ko po na masipag po siya pagdating sa gawain ng Diyos. May calling po siya. So, ang gusto ko, sabi ko, makatapos ka. Kasi pagka nakatapos ka, at yung mga dumadalo sa church ay nakatapos, naka-level ka. Kasi yun po yung takbo ng mundo ngayon. Hindi kagaya po namin noon, kahit elementary ka lang, pwede ka magpasto. Noon. Ngayon hindi na pwede. Kinakailangan, magtapos ka po ng pag-aaral upang yung mga dumadalo sa church, kapag tinignan ka, medyo mataas din po yung pagtingin po sa iyo. Kasi yung tao iba po eh. Hindi mo pwedeng mawin yung tao ng basta-basta kapag yung tao ay mataas yung kanyang kalagayan. Pero kapag mataas din yung kalagayan mo, magpapantay po kayo, madali mo siyang siyawan mo ng gospel. So, ano po yung point ko doon? Sabi ko kapag inialay mo yung buhay mo sa Diyos, walang lugi. Amen! Kundi mula po doon, patuloy na itataas ng Diyos yung buhay mo, patuloy na iaangat yung buhay mo, patuloy kang pagpapalain ng Diyos sa iyong buhay. Kaya wala pong lugi yung mag-alay po tayo ng buhay sa Diyos. Amen? Amen. Kasi sabi po ng Bible, kung tayo man daw po ay hindi tapat, ang Diyos ay mananatili po siyang
tapat sa kanyang mga salita. Kaya kapag sinabi ng Diyos, panghawakan mo lang. Kapag sinabi ng Diyos, panindigan mo lang. At naniniwala po tayo, ang Diyos ay buhay, natutugon at magkakaloob ng lahat ng bagay sa ating po mga buhay. And last, sabi po dito, huwag ikahiya ang Panginoon at ang kanyang mga salita. So sa buhay po natin ngayon, bilang isang mananampalataya ng Diyos, manindigan na po tayo. Kasi ang sabi dito ng Bible, sa 38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiyain kayo ng Panginoon, ng anak ng tao, pagpawito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi dito, kapag ikinahiyan niyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga tao at makasalanan mga tao sa panahong ito, ikakahiya. Gusto po ba natin ikahiya po tayo ng Panginoon? No. So, wag po natin ikahiya yung Panginoon, wag po natin ikahiya yung kanyang mga salita. Kaya nga po meron tayong yung awit na ipangalandakan. Kinakailangan maging po tayo, maging matapang po tayo, na ibahagi po natin yung salita ng Diyos. Amen? Amen. This year, 2024, wag po tayong mahiya. Kasi, nasa katotohanan po tayo. Alam po natin kung ano yung pangako ng Diyos. Kaya wag po natin ikahiya yung salita ng Diyos. Kahit yun po tao yung makakahalubilo po natin, wag po natin ikahiya. At sabi ko nga, ako, nakalasan ko na makasama doon po sa Candaba, makakasama po natin yung ating pinaka-happy po ng kapulisan. Hindi po ako nahiya ng Sion Gospel. Kasi kailangan po niya yun eh. Ba, nakausap mo si Mayor, hindi ko ka mahiya ng Sion Gospel. Kasi kailangan po niya yun eh. Lahat ng tao kailangan po ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi po nila tinanggap yung salita ng Diyos, mapapahamak po yung kanilang kaluluwa. At sino po yung gagamitin? Tayo. Tayo nakaunawa, nakaalam ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito ng Panginoon, huwag po natin ikahiya yung ating Panginoon at ang kanyang mga salita. Amen? Amen. Kahit po sa mga kamag-anak po natin, kahit na siya po ay isang mayaman tao, huwag po natin ikahiya yung salita ng Diyos. Kailangan po niya yung salita po ng Diyos. Sa Bible, may halimbawa po dito. Yung isang alagad. Nasabi po dito sa Mark chapter 10, verse 28. Isa ko yan. Si Peter. Yan. Sabi niyo po dyan, samantalang si Pedro ay nakaupo doon sa patio, nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Anong sagot? Hindi. Ngunit nakaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. So si Peter, ikinaila yung Panginoon. Para ba ganito, hindi ba kasama ka ng mga nagbabaybolista? Hindi. Sinama lang nila ako eh. Yung ba? Nawanasan po ba natin yung ganong sitwasyon? Na yung mga, diba, kakilala mo. Tapos sinabi mo, ay hindi. Hindi ba lang ako? Hindi kasama yan. Hindi ba gano'n? Okay, next. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isang pang babae, isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang tao ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. No, kasama niya. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko. Hindi ko kakilala ang tao niyo. Di ba napakalungkot nun? Ba, di ba kasama ka ni Pastor Rael doon sa Rumon? Ay, hindi. Sinama lang niya ako. Yung po bang gano'n? Kinaila. Huwag po natin kaila. Okay, sige. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang-halata ka sa punto ng iyong pananalita, pagsasalita. Sumagot si Pedro, mamatay man ako. Huh? Mamatay man ako?
Dumating lang po ba sa buhay niyo yung gano'n? Ay, mamatay pa lang ako, hindi ako born again. Huwag naman. Sabi mo sa katabi mo, huwag naman. Ipagmalaki po natin. Amen. Amen. Ano sinabi dyan? Sumagot si Pedro, mamatay man ako. Ay, napakahirap nun. Talaga hindi ko nakikilala ang taong yan. Pagkasabi nito, tumilaw ang manok. Mabuti pa yung manok, nagpaalala. Nung tumilaw yung manok, ano nangyari? Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Kailangan natin may magpaalala po sa atin, di ba? Bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapalitan. So, saka po niya napag-unawa na talagang nagkamali po siya. So, sa buhay po natin, kung tayo man po ay dumating sa ganung punto ng buhay, manalangin po tayo sa Diyos. Amen? Amen. Huwag nating ikakaila yung ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga salita. Amen. Ipagmalaki po natin kasi napakapalad mo, napakapalad ko kasi pinili tayo ng Diyos. Tayo po yung tinawag niya ng mga kamanggagawa upang ibahagi natin yung mabuting balita. Kaya, ang sabi po dyan, sa isang huling talata, dito na po ako magwawakas. So, nung ang mga alagad ay sumunod sa Panginoon, ang sabi niya, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwanan na namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino man nag-iiwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, 30, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit. Ganun po yung pangako sa iyo ng Diyos. Sabi niya, tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa na mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sa Panginoon, sabi ko nga, walang lugi. Kapag sumunod ka sa Panginoon, lahat ng bagay na isinantabi mo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, sabi nga ng Bible, ibabalik ito sa iyo ng Diyos ng 100 times. Amen! Alam niyo po ba, dagdag ko lang po ito, si Pope. Nung sumunod po siya sa Panginoon, dumating po siya sa panahon ng testing. Nawala. Lahat. Di ba? Nawala po lahat, pati yung kanyang mga anak. Kayamanan, tinatangkilik, lahat. Ano ang naganap po doon sa dulo? Sabi ng Bible, binoble ng Diyos yung lahat ng nawala sa Kanya. Ibinalik po ito sa Kanya ng Diyos ng doble. Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, kagaya nga po nating pinaka-tema, ang pagsunod sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos hindi po siya kalugihan. Kundi ito po yung susi upang ikaw ay patuloy na pagpalain pa ng Diyos. At hindi lamang po pagpapala. Sabi ng Bible, lahat ibabalik po ito sa atin ng Diyos ng 100 times. Amen! Amen. Kaya sa buhay po natin, huwag po tayong mag-atubili na sumunod sa Panginoon. Dahil alam natin, ang pagsunod sa Panginoon, sabi nga, bagamat may mga pag-uusig na darating, subalit ang dulo nito ay magkakamit po tayo ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Sa buhay po natin, magpatuloy lamang po tayo. Pagpasok po ng February, tuloy-tuloy po tayo hanggang December. Hanggang sa tayo po ay kuhanin po ng ating Panginoong Jesus.